Makatapo. Nahuli. Makatuka. Nakakatok na ako eh. O, yan. Pasok ka dito, Hello. Dennis. Dennis yan. Ayan, si Dennis Cantoria. Yan. Upo po kayo. Yan. Si Dennis ay isang working student. Yan. Tsaka vice president siya ng school council nila. And of course, pag-uusapan natin yan. Kasi nga, di ba, ako, isa rin ako sa, I can proudly say na working student. Ano? Yun yung nag-aaral ka, habang, nagtatrabaho ka habang nag-aaral. Ano? So kasi nga sabi nga nila, sa hirap ng panahon ngayon, para kung gusto mo makatapos at of course may financial hindrances ka, gagawa ka ng paraan para masuportahan ng iyong pag-aaral. So one of the ways para masuportahan mo pag-aaral mo ay magtrabaho ka habang nag-aaral. Di ba po ba? Pero ang tanong po dyan, paano po bang makakapagtrabaho ng hindi maapektuhan ng iyong school performance? Diba? Good morning muna sa'yo, Dennis Cantoria. Good morning po. First and foremost, anong year ka na ba at saka anong course mo? Second year na po ako ngayon. Ang course ko ay Computer System Designs and Programming. Okay. So, ikaw ay scholar din ng iyong school, no? Anong Opo. school to? ACLC po. Oo. Paano mo nakuha yung scholarship? Actually po, kailangang mag-maintain ng at least 1.25 na general average para makuha po yung scholarship. Pero tapos, yung ginagawa ngayon, nag-work ka din. Yes Anong po. work mo? Ako po ay isang ESL teacher. Ano yung ESL? English as a second language teacher. Yan ay online? Yes po. Or meron ka talagang student na pinupuntahan? Online po siya, teaching. home-based. Ang mga student po ay Foreigner? from China. Tinuturuan mo sila mag-English. Yes po. So, ano yung naisip mo, bakit kinailangan mo magtrabaho? Kailangan po kasi ng pang-support din sa, hindi lang po kasi sa pag-aaral, kundi para din sa pamilya, para po makatulong po sa mga gastusin po ngayon. And then sa mga ilang mga gastusin din sa school. Sa school, ano? Kasi yung scholarship mo, yung scholarship grant mo, tuition only. Yes po. Hindi pa kasama yung libro, yung mga notebooks, di ba? Apo. Tapos ikaw ba meron din mga, kasi I heard ikaw ay Vice President Student Council, so yan ay masasabing extracurricular activities, no? How do you manage yung mga ginagawa mo? Nag-aaral ka, you have to maintain your grade 1.5, at least 1.5, ano? And then may extracurricular ka as Vice President School Council nyo, and then nag-work ka pa as an English instructor. Time management lang po. So set your priorities. Kailangan ang goal setting po natin ay iayos natin yung ating mga goals, yung ating mga activities. Tapos po, kailangan focus tayo sa ginagawa po natin. So pagka during work lang talaga. Pagka pag-aaral. Pero ikaw, may time ka pa ba para sa sarili mo? Meron pa naman po. Hindi natin Meron ka pa bang social life? Meron naman Hindi po. social media life, social life, yung actual meron social po. life. Meron naman. So ano yung mga advice and tips na mabibigay mo dun sa mga nagbabalak na magtrabaho habang sila'y nag-aaral? Masasabi ko lang po, syempre, una po ay magtiwala po tayo at umasa sa may kapal. And then, mag-focus po tayo sa ginagawa po natin. Priority po natin talaga yung ma-achieve natin, ultimately yung goal po natin. Marami pong magiging hindrances, maraming magiging aberya on the way. Yes, that's Pero true. mag-concentrate lang po tayo, tapos just do our job well, and then set our priorities. Ganun po. So at the end of the day talaga, yung focus mo in life, yung ano ba talagang gusto mong gawin sa buhay? Gusto mo mag-aral, pero merong problema, gawan mo ng paraan. Opo. Kung gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Tama po. Diba? It's a matter of time and perseverance. Hindi totoo yan kasi ako, I can relate to him eh. I can relate to him na nag-work din kasi ako while studying. Na it's really hard. It's not an easy task, ano? Kailangan discipline. Discipline din, yes. Kung walang discipline. Wala, oo. Kasi wala kang focus sa ginagawa. No matter how much you schedule, Yes. kung wala kang discipline, wala yan. Yan, maraming salamat. Si Dennis Cantoria. Dennis Cantoria, isa kang inspirasyon sa amin at sa mga manonood, sa mga nagbabalak pang mag-aral, di ba? Huwag sila mawala ng pag-asa dahil tulad ng sinabi natin, merong paraan. Dahil talagang kayang-kaya mo to. Di ba? Kayang-kaya mo. Yun. Maraming salamat ulit sa'yo, Dennis Cantoria. Maraming salamat. Kilala ko na to.